balik na lang natin sa dating jurisdiction ng Sandigan Bayan ng filing ng cases. Instead of pretending to say that if the public officer is from Region 5, let the case be filed in the adjacent region. Pareho din naman ho ang resulta noon na i-file mo sa Region 5. Number 2, on the rate of conviction, this is one aspect of our work where we are rated. Our performance is rated also by the international community, and which is unfair to us, na ang aming performance is based on the conviction rate. Hindi po kami ang husgado. Iba po ang pananaw namin, insofar as we're concerned, there is probable cause for the filing of the information. Pero ang husgado po, ibang pananaw. Remember that no two, just as no two individuals are the same, even twins, wala hong abogado na pare-pareho ang pag-iisip. May mga abogado na taliwas ang pag-iisip sa katotohanan, may mga abogado na tamang pag-iisip. So kung nagkataon na yung huwes o 3 justices ng Sandigan Bayan, ang isa ay taliwas ang pag-iisip at sinasabing acquittal, abay ma-acquit nga. So our performance should not be based really on the conviction rate. That is unfair to the Office of the Ombudsman. It's just like also rating the Department of Justice on the number of cases where they secure conviction. Because after the Sandigan Bayan, after the regional trial courts, the accused has the right to appeal to the Court of Appeals and to the Supreme Court. E paano pagdating din ng Supreme Court na acquit yung akusado? This is our problem actually. In the Transparency International, I confronted them about this also for rating us on the basis of conviction. Marami pong salamat, Your Honor. Mr. Chair, the manifestation of the Ombudsman is well understood. We just hope that at least with respect to the number of cases being filed by the Ombudsman with the Sandigan and the regular courts, there is an increasing rate. And it is acknowledged that the quantum of evidence being required by the Office of the Ombudsman vis-a-vis the Sandigan Bayan and the regular courts are different. And with respect to the major programs, Mr. Chair, can you please draw the line between and among investigation, enforcement, prevention, and public assistance? I hope we can be enlightened by way of illustration and examples how we delineate these 4 major programs of the Office of the Ombudsman. On the matter, Your Honor, of the function of the Ombudsman to provide public assistance, this is actually the intention of the framers of the 1987 Constitution. Now we entertain even petty complaints from the poor, the marginalized workers. So ngayon po, pinalalakas po namin ang aming public assistance unit, where we will be hiring on those who are in other offices will be assigned to the public assistance unit to take care of the complaints from the public. On the matter of the enforcement of the decisions, we monitor that. Yung mga decision po namin, yung mga aming mga orders for preventive suspension, na-discover po namin na may mga agency ho na hindi po sinusunod yung aming order. We discovered this in one of the agencies na yung isang tao na preventively suspended ay hindi pala ini-implement ng kanilang personnel officer. So patuloy pong he was functioning as regional director until an item in one of the newspapers came out na itong regional director was still acting as regional director sa isang probinsya. On the matter of investigation, this is where mayroon akong mayroon akong scheduled appointment with the Supreme Court for us to discuss na intindihin nila yung pag-iimbestiga ng Ombudsman. Madali yung maghusga because this is related to inordinate delay. Madali yung maghusga na sasabihin, bakit ang tagal nyo mag-imbestiga? Ba't iniabot kayo ng 2, 3 taon o 5 taon? Sa Department of Justice po, kahit anong kaso sa Department of Justice, kaya yung kaso niyan pertains to ilan lang pong dokumento ang kailangan mo sa you only need about 3 or 4 documents. The rest is testimonial. In ilan lang dokumento ang kailangan mo? Kung may buy-bust operation, yung findings ho ng chemist, yun lang po mga kailangan eh. But in the investigation of a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, naghahagila po kami ng dokumento sa mga various government agencies like the Commission on Audit.
Ang nangyayari po, na nababalan po ang investigasyon namin, kasi agad silang hingi ng extension of time na bigyan kami ng kopya nitong mga dokumento. Kahit na po yung mga kaso na nanggagaling sa Blue Ribbon Committees of both houses, i-verify po namin ito. At humingi sila, as usual, humingi ulit yung mga ahensya ng extension of time to provide us these documents. Kung minsan may mga kaso na hindi pa tapos ang COA ng kanilang investigation, ng kanilang audit. So hinihintay po namin yung matapos ng COA yung audit at ang buong proseso. Not just yung audit ng auditor, pero yung proseso na umabot na hanggang sa NBank, sa commission, na yung audit po ay nadesisyonan ng commission. Okay lang po kung walang nakita. Pero mayroon po ako sanang gustong imungkahi sa Kongreso na kung pwede po ay alisin na sa special provisions o sa general provisions ng GAA yung pagpapublish ng Audit Observation Memorandum. Ito pong Audit Observation Memorandum ay nagkukos po ng gulo. Kasi sa pananaw po ng isang tao, pag nabasa niya na mayroon yung Audit Observation Memorandum sa isang 10 million project, ay mayroong kaunting aberya, ay sasabihin na kagad ng tao na itong government official ay kumikita doon sa 10 milyon na proyekto. Ang hindi lang pala na-submit ay resibo. So, I leave this to Congress na alisin natin ito kasi pag nag-file po ng kaso sa ombudsman, dinismiss namin ang kaso kasi wala naman. Anong sasabihin? Nalagyan na naman ng ombudsman. Eh, pag ganyan po, sana totoo po na may naglalagay sa ombudsman. Sana po totoo. But the problem is creating an innuendo that the ombudsman earned. At pag final ng ombudsman sa husgado, dinismiss din ng husgado dahil wala talagang ebidensya, tapos na yung audit, wala namang problema, eh kawawa naman din pati yung mga huwes na pagbibintangan na nalagyan. Ito yung problema. So I appeal to Congress to please take this second look on this general provision in the General Appropriations Act. Marami pong salamat. Mr. Chair, we will be welcoming all the recommendations of Ombudsman Martires. And of course, for my last concern, during the time of PRRD, there's a citizen hotline. It is prominently known as 888. Do we still have this mechanism, and how does it work with your public assistance program, Mr. Chair? Your Honor, I am not, during the pandemic, kung mayroon concern tungkol sa ombudsman, nire-refer sa amin ang Office of the President and we immediately act on that. Sa ngayon po, sabi ko nga po kanina, we're trying to strengthen the Public Assistance Office and I assure you that, lalo na sa Batangas, hindi na kailangan pumunta ng mga tao sa central office, sa Quezon City. We'll be putting up one in Batangas City and 2 other areas in Batangas na medyo malayo puntahan ng tao. So it might be in the city of Batangas, in Lipa City, and probably one somewhere in Bawan. Marami pong salamat. Mr. Chair, let me just express my utmost support to the Office of the Ombudsman, including its budget and all its possible increase. Thank you, Mr. Chair, and thank you, Ombudsman, for your ample accommodation. Marami rin pong salamat.